beloved Boss Mike Cervera. Tayo mga kababayan, padagdag tayo ng padagdag. Sila pabawas ng pabawas. Kaya nga mga kababayan, itong sinend sa akin kanina. O, panoorin natin. Isang patunay yan. Pasok! Makati Mayor Abby Binay, may tanong pa si Weng tsaka si Pare Melo. Huling hirit na tanong ito, Mayor Abby. Mainit pang usapin at napaka-controversial ng Confidential at Intelligence Fund. Kayo bang mga LGUs, kailangan nyo talaga ng confidential fund? Well, sa amin po sa Makati, kailangan po ang Intel funds kasi tatandaan po ninyo, the financial center. Kami po ang Pakinggan ninyo kung paano bumanat to. Oo. Sino? Si Binay, mga kababayan. Pasok! financial center. We have more than 60 embassies. Si Marlon Aquino, tingnan nyo kung gaano katanga to. 125 million versus trillions. Bulag-bulagan. Unahin mo muna yung millions bago ka pumunta sa trillions na propaganda nyo. Yung trillions na sinasabi mo, propaganda nyo, marami nang nagsabi yan. At maraming beses nang tinalakay dito yan. Malamang ikaw late yung inyong lugar. Malamang wala pang juicy fruit gum dyan. Kaya yung balita mo, balita pa nung nakaraang taon yan. Oh, medyo usod-usod ka ng tirahan. Kasi yung tirahan mo mukhang malayong-malayo yan. Hindi nagawan ni Digong noong panahon niya. Kaya yung internet ninyo, late ng 1 taon yan. Ito na. Putik yan. Pasok, ito na. At mga ambassadors na nakatira po sa aming lugar. Kaya importante po yung peace and order po sa amin. So, importante po sa atin yung Intel Fund. Ang tanong po ay hindi yung proprietary or the propriety of the Intel Fund or the Confi funds. It's the liquidation. Sabi nga niyo po kanina, di po ba? 7 years po ako may unmodified. Meron din naman akong Intel at Confi Fund. Wala naman silang nakikita, di po ba? Yan ang sinasabi ko. Yung mga kagaya ni Sara na may Intel at Confi Fund, wala namang nakikitang discrepancy. Ibig sabihin maayos yung report doon sa Commission on Audit. Pero si Sara Duterte, napakadumi. Kalat-kalat yung ebidensya kung paano ginasta, kinurakot at ibinulsa ang maraming pera. Kaya yung pagtututuro ninyo na parang bata, na kapag kayo napagalitan o nasita, ituturo nyo ang iba, ugaling Sara, ugaling bata. Huwag nyo nang pairalin yan, parang yung nandyan kanina. 125 million kinurakot ni Sara versus 3 trillion daw. Diba parang bata? Sagutin nyo muna yung mga paratang at may mga ebidensya bago tayo tumalon sa ibang usapin kung meron kayo daladalang ebidensya. Gets nyo ba? Galing-galingan ninyo ang pangangatwiran. Kasi kababawan lang naman yung paliwanag na sinasabi ko rito para mas madaling maintindihan. Hindi na nga nilalaliman. Diba? Putik na yan. Simple lang yan. Huwag huwag mag-ugaling sintu-sintong bata. Bakit sa'yo, Aling Binay? Bakit malinis? Walang nakita? Pa i-maintain yun ng mga LGUs na dapat meron kang unmodified opinion kahit pa sa Confi and Intelligence Fund. Magaling ka maayos ka mag-liquidate. Kita nyo? Maayos daw mag-liquidate. Kaya walang nakita. Walang kalat. Ulitin ko ulit. Hindi tulad ni Sara. Kalat-kalat. Yung mga ebidensya na ninanakaw niya ang pera ng bayan.
palibasa, yung mga pumupunta rito, ulitin ko lang para maunawaan ng pangkalahatan. Ang pinaniniwalaan lang yan, yung sinasabi ni Digong. Si Digong nga ngayon hindi na makita at hindi na nagparamdam. Nasaan ka na, Digong? Ipaliwanag mo sa mga tangat mangmang na taga-suporta mo na fake news yung isinambulat mo sa mga na mga balita sa kanila. Ganon. Kasi tignan mo na lalong nagiging bobo. Piruin mo yung kanilang katwiran, yung sinabi mo, hindi ka na nga makapagpakita, hindi ka na nga humingi ng sorry, kahit kahit na natusta ka na sa daladala mong balitang ka-fake newsan mong inang-ina ka. Di ba? O tanong ko, yung mga DDS dyan, nasaan si Digong? Kung totoo yung sinasabi niya, bakit di niya pinanindigan yon? Sige nga, alam nyo naman si Digong, kapag alam na tama yon, halos araw-araw yan, nagpapa-interview, kahit sa mga vlogger na amuyong. Diba? Tama, mali. Tanong nyo, nasaan si Digong? Nagtatago. Oo, pinapalipas yung kahihiyang ginawa niya. Bakit? Nabutata. Nino, ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinuportahan nino ni Chis Escudero at yung isang minorya, leader ng minorya. Sino? Risa Hontiveros. Sige nga, mga kababayan, ganyan lang nangyayari. Hindi po ako nagagalit sa mga nililigaw ni Digong. Nagagalit ako kay Digong. Sa mga yan, hindi tayo kailangan magalit. Oo, hindi tayo kailangan magalit. Dahil nga yan yung mga nililin lang ni Digong eh. Yung mga taong mahihina, mahirap, umunawa. Diba? Mahirap kasi silang umunawa eh. Tuloy. Maayos kang mag-liquidate. Lahat ng sinasabi ng auditor mo, susundin mo. Maging mahigpit pagdating sa kaperahan. Sundin to the letter ang procurement process. Kung may mga alanganin, kunyari, pasok. Tingnan mo, meron pa ritong isa. Si Shadow, hindi rin naunawaan. Malamang wala ring bubble gum. Meron na bang bubble gum sa inyo? Yung mga balita nyo, matagal ng panahong dinibag dito. Matagal nang nasopla, matagal nang napatotohanan na fake news yan. Kita nyo, hindi nyo pa rin maintindihan. Yan ang problema pag late at premature pinanganak parang si Sarah. Diba? Diba? Sabi nga, yan ang hirap pag premature pinanganak. Tapos wala pa. Late pa nakakarating ang totoong balita sa lugar nila. Biruin mo, yung bubble gum na pula, hanggang ngayon wala pa. Hindi nyo pa na-experience kung anong lasa at sarap ng bubble gum na pula. Lalo na kapag natikman nyo ang basuka. Diba? Late na late yung mga balita nila. Sige, ito na. Mga kababayan. Basta SEF to, hindi pasok, general fund mo na lang. Yung mga ganon. Ang tip po ay lagi pong makinig sa auditor. Pero Makinig ka raw sa auditor. Hindi lang siya bumubulong. Sarah, mukhang pinatatamaan ka ni Abby, mukhang pinatatamaan ka nito. Tuloy. Susunod yung guidelines ng paggagamitan ng Confi and Intelligence Fund. Correct. Kailangan strict compliance po. Correct. Strict compliance. Hindi yung basta-basta lang. Makapagbigay lang kayo ng report ninyo kahit sino na, kahit yung pamilya ng chichirya, ginamit nyo pa. Hindi ganon. Kailangan planchado. So nakikita tuloy ng mga tao na si Sara Duterte ay certified bobo. Di ba mga kababayan? Di ba? sa local yon, nagawa nyo yon, unmodified. Pero siyempre, kayo sasama kung magiging senador kayo. Lahat ba ng mga ahensya ng gobyerno dapat bigyan niyan? Hindi. Oy! Hindi naman pala kailangan eh. Hindi pala kailangan ng konti. Bakit si Sara nang gigigil?
halos magbigti, mga kababayan, dahil dyan sa confidential fund na hinihingi. Sige nga, bakit ganun? Bakit si Sarah halos magbigti? Dahil dyan sa confidential fund na hinihingi. Eh, pwede naman palang hindi. Pwede naman palang wala. Oh, bakit ganon? Bakit ninayo mo nun? Totoo doon. Hindi. Bakit po? Gaya ng ano? Gaya nung Aanhin naman nila yun, di ba? Di naman lahat ng ahensya kailangan na, unless ang kailangan nila intelligence. Ay, nako! Hindi nyo raw, Sarah, sabi ni Abby, binanatan ka. Hindi mo raw kailangan ng ng confidential fund at intelligence fund. Ang kailangan mo raw, intelligence. Shakit! Ibig sabihin, bobo ka daw talaga. Kaya Kulang sila doon kulang. binibili. Fund, hindi. Ang intelligence ang kailangan nila, hindi fun. Okay, sa inyo sa Makati, binabaha ba kayo sa Makati? Sako, yan na naman yung bahana yan. Bakit? Kaloy, mukhang mga kababayan, binabanatan dito si mga Duterte. Hindi na kagaya dati. Hindi na. Buti pa sa inyo sa Makati. Hindi na gaya dati. Binabaha dati. Yung dati, sa Davao, dati, rati, baha doon. Hanggang sa ngayon, binabaha pa rin yun. Madam, nagkaroon ka ba ng budget na flood control na 52 billion? Tanong lang naman. Kasi sa Davao nagkaroon yun. Pero hanggang sa ngayon, binabaha pa rin yun. Talay. Ano nangyari? Oo. Bakit Ano ginawa ninyo? nag-improve kayo? Ano ginawa ninyo? Inayos po namin yung drainage namin. Yung, meron ho kaming comprehensive po yung drainage program po namin eh. Tapos yung syempre, yung sa recycling, yung sa basura, solid waste, marami pong mga programa na ginawa po namin para kung babahaman, mabilis pong bumababa yung Yung mga taga-Caloocan. Madalas, baha pa rin dyan. Yung lugar ni Andres Bonifacio, yung monumento mismo, laging baha, konting ulan. Baka naman, baka naman kung hindi maayos ng mga malapitan ang baha dyan sa lahat ng mga taga-Caloocan. Baka naman gusto nyo ng palitan. Pambihira, simpleng ulan. Simpleng baha. Simple lang pala. Ang solusyon dyan, nagawa ng Makati, hindi nyo magawa yan? Mga kababayan sa mga taga-Caloocan, yung mayor nyo dyan, baka pag bumaha dyan, malunod yan. Maliit pa naman yan. Ako'y nag-aalala lang. Diba? Sa lahat ng mga taga-Caloocan, maniwala kayo, ako'y concern lang. Yung mayor nyo dyan, naku, baka bumaha. Malunod dyan. Maliit pa naman yan eh. Oo, di ba? Ang liit-liit yan. Kaya yung mga taga-Caloocan mamaya talakayin natin yan. Okay, tuloy. baha. Ayun. Alright, okay. Nagagamit yung flood control fund sa maayos. Maayos. Yaon! Diba? Dapat ganun. Ba, may ganun pa kayo, Mayor? Ba't may May ganun pa kindat. kayo? May kindat pa. Ayaw. Hindi, merong pinapahiwatig si Melo eh. Parang pinapahiwatig si Pulong yan eh. No? Parang pinapahiwatig si Pulong yan eh. Diba? Sabi ni Galito, Gervasio, mukhang kanal nga. Oo, inuuod. Grabe, mga kababayan, sa totoo lang ilang beses nabaha, nabaha yung aking sasakyan kasi nga, syempre sports car, mga kababayan. Manggagaling ako. Saan? Sa may simbahan, dyan sa Grace Park. Putik na yan, konting ulan. Umiiska po na ako, baka abutan. Mga kababayan, grabe. Konting ulan, baha dyan. Dyan sa may Serrano. Naku, mga kababayan, basta yan. Yung papunta na kayo sa EDSA. Grabe. Mga kababayan, baha dyan. Lintik. Oo. Naman. Baka naman. Maiba naman,
Our beloved Boss Mike, Boss Mike.